Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome mga kaibigan at mga giliw naming mga taga-subaybay. Narito pong muli ang inyong programa na naglalayong hatdang kayo ng mga kaliwanagan tungkol sa mga, sabihin natin, mga confusing, komplikadong mga issues tungkol ho sa Biblia. At sana makatulong din mo ito na maibsan ang marahil nararamdaman nating pagsisimbuyo ng ating mga emosyon sa mga panahong ito na laganap ang nakikita nating panlalamang ng maraming mga tao. Kaya ang portion na ito pinamagatan ang sagot ng Biblia. Kung meron po kayong ibig na malaman ano hong nangyayari, anong kaganapan, ano ang pagkilos ng Diyos tungkol sa mga bagay na ito, padala nyo lamang po ang inyong mga mensahe dito po sa ating programa, Ang Sagot ng Biblia. At bukod po dito, mga kaibigan, to help us in our everyday living, ang pang-araw-araw nating pakikibaka sa buhay na ito, ay meron po tayong mga programs, inspirational programs, informative programs na pwede nyo po pakinggan everyday sa iba't ibang mga platforms po ng broadcast. Gaya ng mga sumusunod, ito po yun, Blessed Day, sa pangalan pa lang, ay inyo nang mararamdaman ang layunin ng nasabing programa. Blessed Day, The Climb, Likhawit, ang kabanal-banalan teleradyo, Full Life, and of course, ang sagot ng Biblia. Mapapanood at mapakikinggan nyo rin mga programang ito sa mga sumusunod pong social media platforms and radio stations via our MHC Media Facebook page, the Most Holy Church YouTube channel. From Mondays to Fridays po ito, from 8 or 6 in the morning, at Mondays o Sundays naman sa ganap na ikapito po ng gabi. Sa impilang DWBL 1242, 1242 kHz AM band, Mondays to Fridays, 7:30 ho ng umaga. And every Sunday sa ganap po na ika-4 ng hapon. 101.3 radyo natin o Diongan Romblon. Mondays to Fridays, 8:30 ho ng umaga. Tuwing Sabado naman ay sa ganap na ika-5 kalahati po ng hapon. Tuwing Linggo, sa ganap na ika-1 po naman ng hapon. Over at DWAI 99.1 FM sa Ifugao, Tuesdays po yan sa ganap na ika-1 po ng hapon. mention natin kanina, merong katanungan, pwede nyo pong ipadala sa ating pong mga text messaging hotline 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating Facebook pages or accounts ay ang mga sumusunod. Please take note. MHC Media Facebook page. Yan po ating Facebook page. Samantala ang ating namang Meta or Facebook account, ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube naman o YouTube, The Most Holy Church. The Most Holy Church. Ang ating mga handles sa Instagram at TikTok ay ang mga sumusunod at Kabanal-Banalan. Yan po yung Instagram. Via TikTok at MHC Media. Official website ay www.mostholychurch.com. Ang ating punong tanggapan ay itong ating address, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin
sa paglilingkod na ito, one of the pillars of the church o mga obispo po sa Kabanal-Banalang Iglesia, ating kapatid na Yusiel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. At salamat din po sa inyo, mga giliw na taga-subaybay na namamalaging nagbibigay ng pagkakataon sa amin para po makapaglingkod kami sa inyo sa ganitong paraan na ang inyong mga tanong ay binibigyang tugon sa pamamagitan po ng Biblia. At lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil ginagabayan po tayo sa paglilingkod na ito. Pasimulan po natin. Sige po. At magiging paraan po natin, we are recorded itong ating mga kaibigan ng kanilang mga katanungan. So you can see for yourself na ito pong mga tanong natin ay from organic people, hindi o AI generated. Video clip number 1, please. Ano pong pangalan niyo? Ako po pala si Jenica. Pare-pareho lang ba ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay? Kahit sa mga taong malaki ang kasalanan. Ayon po kay Miss Jenica, ang tanong po niya, pare-pareho lang ba ang pag-ibig ng Diyos sa lahat? Kahit po ba sa mga makasalanan? Opo. At yan matitiyak natin na talagang pare-pareho lang, pantay-pantay lang. Iisang uri, iisang antas ang pagmamahal na iniuukol ng Diyos sa lahat ng mga tao. Matitiyak natin base po sa nakasulat sa Biblia. Opo. At ito ay isa sa mga pamosong mga verses ng Biblia. San Juan 3:16, ganito po ang ating matutunghayan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O yan, napakalinaw po naman. Pagka sinabi pong sanlibutan, tumutukoy po yan sa lahat ng mga tao dito sa mundo. Na ayon sa sinabi ni San Juan, gayon na lang. Ibig sabihin nun, hindi masukat. Hindi masabi kung gaano kalaking pagmamahal ang iniuukol ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga, nagawa niya na isakripisyo ang buhay para po sa ating kapakanan. At So, yan po hindi sa ilan, sa lahat po yan. Yeah. As I'm about to say that, na take note, sabi niya, sa sanglibutan, wala akong pagtatangi, walang Opo. pinili. Ang pinili lang ba niya makasalanan? Pinili niya ba yung matuwid? Hindi. It's a general statement na sinasabi, buong sanglibutan niya, regardless of age, of gender, of status, lalo na yung estado kung siya'y makasalanan ba o hindi. Opo. At para sigurado tayo na talagang kahit na makasalanan ay pinag-uukulan ng parehong pagmamahal, mababasa po natin yan sa paliwanag ni Apostol Pablo. Sa liham niya sa mga kapatid sa Roma, 5 at 8. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Yan. Hindi po natin naranasan o mararanasan ng pagmamahal ng Diyos dahil sa tayo'y mabait. Kundi lalo nating napatunayan talagang totoo, tapat ang pagmamahal ng Diyos dahil sa kahit na tayo ay makasalanan, minahal pa rin tayo ng Diyos ayon kay Apostol Pablo. At alam natin, yan ay nasasabi ni Apostol Pablo dahil isa siya sa nakaranas niyan, di po ba? Opo. Recipient siya ng pagmamahal na yan. Alam naman natin, sa kasaysayan ng Biblia, lalo doon sa panahong ito na kung saan, nung hindi pa siya apostol, ang tawag nga niya, self-proclaimed na punong makasalanan. Opo. Despite of that status, aminado siya, ina-acknowledge niya sa harapan ng tao. Minsan, nahihiya nga siyang humarap doon sa mga nausig niya. Pero tinanggap niya ang lahat ng ito. Aminado siya. Noong pa man, minamahal na siya ng Diyos. Yan ang patotood niya sa mga kapatid. Opo. Kaya hindi dapat na tingnan ng sino man, halimbawa sa tingin niya makasalanan siya, baka hindi siya mahal ng Diyos, o kaya yun namang sa tingin niya mabait siya,
siya ang mahal ng Diyos, yung makasalanan, hindi. Maling mga kaisipan po yun. Ang kailangan po matutunan natin na sampalatayanan, walang taong hindi minamahal ang Diyos. At dahil sa pagmamahal ng Diyos, ang pinakabuod na nasa kanyang kalooban, ipinaliwanag din ni Apostol Pablo. Ngayon naman, sa liham niya kay Timoteo, sa unang liham niya, 2:4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yan ang talagang gustong-gusto ng Diyos na maranasan ng lahat ng tao. Lahat ng tao, ang gusto ng Diyos, mga ligtas. Kaya lang po, kahit na ito'y gustong-gusto ng Diyos na ibigay, maranasan ng lahat ng tao, meron pong paraan kung paano ito mararanasan ng tao. Ang problema po kasi, marami ding tao o lahat ng tao gusto rin niyang maligtas. Gusto ng tao, maligtas din. Kaya lang, hindi lahat ng tao gustong sumunod sa paraan na itinuturo ng Diyos. Maliwanag ang sabi ni Apostol Pablo, para ang pagkaligtas, matanggap ng tao, kailangan malaman ng tao yung katotohanan. Hindi pwedeng manatili tayo sa kung ano lang yung alam natin. Kailangan malaman natin, paano ba yung gusto ng Diyos na maligtas tayo, magiging katotohanan o pangyayari sa ating buhay. Klaro dyan sa mensahe ni Apostol Pablo na ibig niya ipashare nga kay Timoteo. Itong realidad. Huwag akalain ng tao kasi noong mga panahon na yun, maraming pagpapalagay, maraming sapantahan, maraming opinion, at yun ay dala-dala pa rin hanggang sa kasalukuyan. So, maling impresyon yun tungkol sa Diyos. Ang sa Diyos, sa tingin niya, o para sa Kanya, ang lahat ng tao ay karapat-dapat sa pagliligtas dahil lahat ay pinag-uukulan ng Kanyang pagmamahal. Nalimutan nila na meron pang mga bagay na kailangang maintindihan ng tao kung paanong ang pagliligtas na ito ay matatanggap ng tao sa kanyang buhay. Ang isang halimbawa po niyan, ang pangyayari sa panahon ng pangangaral ni Apostol Pedro. Basahin natin. Tinatawag na apostolic period ng church o ng iglesia. Tingnan niyo, subaybayan niyo po kami, mga kaibigan, dito ho sa mga sunurang mga talata. At po sa aklat ng mga gawa, 10:1, doon po natin simulan ang pagtugon ng Biblia. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang tao masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ng may oras na 9 ng araw na pumapasok na patungo sa kanyang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio, Cornelio. At siya, sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nakapailang lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. At ngayoy, magsugo ka ng mga tao sa Jope at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Yan. Napakaliwanag naman. Si Apostol Pedro po ang kinapangyarihan ng mga bagay na ito, maging si Cornelio na ayon po sa ating nabasa at nadinig, isang taong talaga namang masipag sa kabanalan, matatakot din sa Diyos, naglilimos ng marami. Kung titingnan natin, pwedeng sabihin ng mga tao, nako, talagang mapupunta sa langit itong si Cornelio. Bakit? Napakabait. Kahit na siya taong may katungkulan na ikinararangal ng lipunan, di ba, kapatid na Gabriel? Hindi niya hinahamak yung kanyang kapwa, sa halip, matulungin siya sa kanyang kapwa. Kakaiba sa karaniwang nakikita natin dahil maraming pagka nasa ganyang karangalan, mapanghamak ng kapwa, mapang-alipusta. Pero si Cornelio po hindi gayon. Bukod doon, sa hindi siya nang-aalipusta, matulungin siya,
Kung maglimos siya, hindi yung tira-tira, kundi marami. Sabi ng Biblia, mapanalanginin sa Diyos. O, di ba kung titingnan natin, karaniwang sasabihin ng tao, ligtas na yan. Sa langit mapupunta yan. Pero sabi sa kanya ng Diyos, Cornelio, magsugo ka sa Jope. Ipasundo mo si Apostol Pedro. Bakit susunduin pa si Apostol Pedro? Anong kadahilanan? Masipag na nga siya sa kabanalan. Matatakotin siya sa Diyos. Lagi siyang nananalangin. Mapaglimos ng marami. Kung tutuusin, napakabuting tao. Di ba, kapatid na... Oh. Nasa kanya ng halos lahat ng kwalifikasyon. Opo. Pero, nanatili, ibinilin sa kanya. Sa mga sunod pang mga talata 11 at 13 ng Aklat ng Mga Gawa. At kanyang isinaysay sa amin kung paanong nakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay at nagsasabi, magsugo ka sa Jope, pagsama mo si Simon, na may pamagat na Pedro, na siyang magsasaysay sa iyo ng mga salita na ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambahayan mo. O yan, di ba? Napakaliwanag. Opo. Klarong-klaro dito, yung sunurang mga talata. Kasi minsan yung iba, kinakaligtaan ho yung parte na yun na mabait yan si Cornelio, talagang sapat na, so may pananampalataya. Pero para mahusto ang kanyang pananampalataya nung sabi, ipatawag yung kasangkapan na magtuturo. Meron talagang aktual na magtuturo sa kanya para may kaeksaktuhan yung kanyang pananampalataya. At sa pagtuturo sa kanya yon, mauuwi itong pagtuturo sa kanya, yung session ng pagtuturo sa kanya, mahuhusto yung kanyang pananampalataya. Ito na yung kasunod na mangyayari, yung ikaliligtas, yung potential ng ikaligtas niya, siya at ng kanyang buong pamilya. Yun yung sinasabi naman ni Apostol Pablo na gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. Opo. At makaalam ng katotohanan. Hindi pwedeng gusto mo lang na maligtas. Pero hindi mo alam kung paano ka maliligtas. Dahil ang Diyos ang talagang tagapagligtas. Pero may paraan po ang Diyos kung paano ililigtas ang lahat ng mga tao ayon sa sinasabi ng Biblia. Tulad kay Cornelio. May kasangkapan ang Diyos, si Apostol Pedro, na magtuturo ng mga salita sa ikaliligtas niya. Doon ba natapos, kapatid na Gabriel? Opo, ang pagsasaysay ng bagay nito ay dapat sangguniin pa rin natin ang kasulatan tungkol sa bagay nito. Nasabi pa rin aklat. Sa Gis 45, ang pagsisimula po ng pagbasa, Aklat ng Mga Gawa. At silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro, sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob na Espiritu Santo. 47. Mangyayari bagang hadlangan ng sino man ng tubig upang mga bautismuhan itong mga nagsisitanggap o nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin. 48. At inutusan niya sila na magsipagbotismo sa pangalan ni Hesukristo na magkagayoy kanilang ipinamanik sa Kanya na matirang mga ilang araw. Yan. Pagkatapos po na maturuan ng mga aral na ikaliligtas yung sambahayan ni Cornelio sa kasya, maliwanag po, sila mismo ay naakay na hindi lang sumampalataya doon sa aral na kanilang napakinggan o itinuro ni Apostol Pedro, kundi pagkatapos na sila'y sumampalataya, sila po ay naakay hanggang sa mabautismuhan. Yun yung kakumpletuhan. Kaya diyan makikita po natin, tama po, lahat ng tao gusto ng Diyos na maligtas. Lahat. Wala pong hindi gusto ang Diyos na maligtas. Pero para maligtas ang tao, ang paraan ng Diyos, gaya ng sinabi kay Cornelio, kahit na siya'y mabait, kahit na siya'y matulungin, kahit na siya'y napakabuting tao, kinailangan pa rin niyang maunawaan ng mga aral ng Diyos at ang lundo, kung siya'y sumasampalataya, kailangang siya'y mabautismuhan. Sa gayong paraan, pare-pareho
ang lahat ng sumampalataya tatanggap ng pagmamahal ng Diyos na ang resulta ay pagliligtas. Ganyan po. Hindi po iniuukol yan sa mabait lang, sa makasalanan lang, kundi sa lahat ng tao. Pero mangyayari po yan kung susunod ang tao tulad ni Cornelio sa paraang itinuturo ng Diyos. Sana naging klaro po yan, Binibining Jenica. All-encompassing ang pagmamahal ng Diyos at ito'y sa paraan po ng ibig niya. Opo. Ang lahat ay makakalam ng katotohanan, ng paghangaral ng Ebanghelyo upang sila'y mga ligtas. Opo. Salamat po. And let's go to our next video clip. Si Ako Miss po ay si Salvacion Ramos. Salvacion Ramos, nakatira sa Daang Bakal, Sabang Baliwag, Bulacan. Tatanong ko lang po, di po ba ipinag-utos ng Diyos na mangukit ng mga anghel sa templo noong unang panahon? Bakit ngayon po bawal na ito? So, kapatid na Yushel, ang pagkatanda po natin, sa Biblia mismo, wala hong actual na sinabi na gumawa ng mga anghel sa templo ng Diyos. Opo. Ang mababasa po natin ay ang pagpapaukit ng mga anghel. Actually, 2 anghel po ito na naka-stretch ho yung 2 bagwis na parang may gesture ng parang binabasbasan yung gitna nung kabanantipan. Ayan, no? Kabanantipan yung tabernacle na Ark of the Covenant na talagang anyo ng mga anghel na parang binabasbasan nga yung gitna. Yun yung kasama sa disenyo ng kabanantipan. Hindi sa templo. Hindi sa templo. Ngayon man, maganda yung kanya argumento. Opo. Na tanong, bakit parang may pinagawa, pinayagang may ganon? Tungkol po sa bagay na yun, unang-una, talagang yun iniutos sa kanila noon. Doon sa, na gumawa ng ganong larawan. Opo. Pero, ano ba ang sabi ng Diyos sa atin? O, basahin natin sa Exodo pa rin. 20:4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. O, yan. O, yung nabasa natin kanina, base po doon sa tanong, yun po'y iniutos ng Diyos. Kaya, dahil utos ng Diyos, natural, dapat natin sundin. Ngayon, kung gagawa ka, hindi naman iniuutos ng Diyos, bawal po yun. Parang yung mga ginawa noon sa panahon ng bayang Israel, meron silang pinupuntahang bayan na yung mga tao doon, sumasamba sa Diyos-Diyos, ang sabi ng Diyos, patayin nyo, lipulin nyo. Dahil sinunod nila yung utos, yung ginawa nilang pagpatay, hindi kasalanan yon. Bakit? Utos ng Diyos yun May karapatan ang Diyos na mag-utos ng bagay na yon. At ang nag-uutos nun, hindi nagkakasala at yung sumusunod hindi nagkakasala. Pero kung yun ginawa ng Israel na walang utos ng Diyos, kasalanan yon. Opo. Kaya noon, iniutos ito. Gumawa kayo ng larawan. Na yun. Pero, hindi naman iniuutos ngayon na gumawa. Sabi ng Biblia, huwag kang gagawa para sa'yo. Yung sarili mong pasya. Gumawa ka, masama po yun. Tapos yung intention pa, Opo, para sambahin. sambahin. Yung isinasalarawan po natin kanina, nakabanantipan, hindi ho pinapasamba yung anghel doon. Mga representasyon po yun, yung action ng gitna, representasyon ng presensya ng Diyos yun. Opo. Mga kaibigan. At yung kabanantipan, yung anghel doon, hindi ko pinapasamba ho yun. Siyempre, representation, sinabi nga natin kanina, representation of God's presence, yung kabanantipan. Opo. Iba po ito doon sa, kung may nakikita mga yung templo ng gano'n ng itsura, hindi po yun ang ipinagawa ng Diyos ng una. Opo. Kung meron kayo nabasa na parang pinahintulot na gumawa ng ganito, larawan ng ganito, halimbawa, yung nangyari sa eksena doon sa Kay Aaron. Yung mga yun, pinapahintulot ho yun. Merong tiyak na intensyon. Opo. Hindi ho para sambahin.
Ngayon, sa kinalaunang paglipas ng panahon, yung ipinagawang larawan, iba na ang ginagawa ng tao, lalo na ng Israel, pinatumba ho yun, pinasira. Opo. May mga instansya na mababasa tayo sa Biblia na meron talagang pinasira ang Diyos. Minsan sabihin natin, parang brutal yata ang Diyos, pinapatay. Noon ho kasi talagang masahol. O if we can only imagine, yung pong pagsamba noon ay lason sa lupain. Opo. Pagka sumasamba sila sa Diyos-Diyusan, talagang ang epekto nito sa tao, ang immoralidad, ang pagbaba ng kanyang pagiging makatwiran tao ay lumalala habang nandoon ang presensya ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kaya justified, sabi nga ng kapatid na Yusil kanina, justified noon na itinulot, iniutos pa nga na lipulin, ubusin ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan. Kaya, tandaan natin, noon, kung may inutusan, tama lang na sundin nila. Ngayon, hindi po iniuutos ng Diyos yan na gawin. Kaya, ang paggawa niyan, kasalanan po sa ating Panginoon. Lalo na, ang talaga namang intensyon, kaya ginagawa ng iba, una, ibebenta. Yung bumibili, ang gagawin niya, lalagyan niya ng magarang damit, di ba? Lalagyan niya ng ilaw. Pagkatapos, bago siya matulog, haharap siya doon. Minsan, ikikispan niya at mananalangin siya doon. Yun ang ayaw ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa para sa inyo. Huwag kayong gumawa niya na hindi ko naman iniuutos sa inyo. Huwag nang isipin Opo. na ang Diyos ni-entertain. You don't entertain that thought na ang Diyos pwedeng i-representa ng kahoy, ng semento, ng kahit mamahaling elemento, gaya ng ginto. Hindi po pwede, walang anumang bagay, material, metal sa mundong ito na pwedeng ihambing sa glory o sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya bawal na bawal po yan. Kahit sabihin natin, ulit po natin, sabihin natin, it only represents God. Hindi ka pinapagawa ng Diyos yun, mga kaibigan. Dahil that's tantamount o parehas katulad po ito na mismong pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. At yan biblikan. Nasa Biblia po yan. Basahin po natin. Narito po sa Pangalawang Hari 18 at 4. Kanyang inalis ang mga mataas na dako at sinira ang mga haligi at ibinagsak ang mga asera at kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises. Sapagkat hanggang sa mga araw na iyon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel at pinangalanang Nehustan. Yan. Kasi nga, ipinagawa, hindi naman para sambahin. Ang ginawa, sinamba. Opo. Kaya sinamba, kasi nakakagawa ng magic ng himala. Ipinalagay nila. Opo. Kasi nga, at that time, tiyak nga yung intention ng Diyos dahil nga nagpadala ng parusa ang Diyos sa kanila. Opo. Ngayon, nagsisisi na kayo. Eto naman ang gagawin ko, gumawa kayo ng ganito. Sige, sa tuwing kayo titingin ngayon dito, gaya ng kayo humihingi ng paumanin ng tawad, gagaling kayo sa sakit ng tuklaw. Tinutuklaw sila ng ahas. So, kinalaunan, sinasamba na nila yun. sinasamba na nila. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinasira yun. Pinasira yun. Kasama yung mga binanggit dito, isa-isa, Asera poles, matataas na dako, yung sambahan dati ng mga Diyos-Diyusan na inuokupan nila dati, yung dating bayan o lupain ng Kanaan, na kung saan talagang naglipa na doon ang iba't ibang anyo ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Opo. Kaya nung dumating na ang panahong Kristiyano, napakatiyak ng sinabi ng kasulatan. Basahin natin. Aklat ng mga gawa. Narito. 17 at 29. Yamang tayong haylahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Yan. Hindi natin dapat na payagang sumagi man lamang sa ating isip na ang Diyos yung nakikinat nating mga bato na inukit. Yung iba ginto. Inukit ng kabihasnan ng tao. Hindi inukit na dahil sa iniutos ng Diyos, kundi dahil sa sariling kaalaman ng tao. O gumawa siya noon. At ang ginagawa ng tao, gaya ng aking sinabi,
Yun nga, yung iba ibinebenta, yung iba pagka nakabili na, ginagayakan niya, bandang huli, doon na siya nananalangin. Kasi po, ang paniwala nga niya, yun ang Diyos at yun ang representasyon ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya hindi po ipinapahintulot ng Diyos yan. Kanino? Lalong-lalo na po sa mga tao na sumasampalatayang tayo'y lahi o anak ng Diyos. Kaya tayo po ay hindi dapat pumayag na madala ng ganyang mga kaisipan dahil yan po'y labag sa kalooban ng Diyos. Tandaan po ninyo, hindi po iniuutos ng Diyos. Ibinabawal po ng Diyos yan. So, ganun ho, Sister Salvacion, ang sagot ng Biblia. Mag-ingat po tayo sa mga Diyos-Diyusan. We'll have a short break. Pakinggan po natin ang tinig ni Sister Zemaira, Sister Levi Lopez ng Estados Unidos, My Glorious Hope. Kapayapaan po sa ating lahat, lalo na po sa mga taga-subaybay ng ang programang Ang Kabanal-Banalan. Ako po si Sister Levi, na miyembro po ng The New Jerusalem Choir. Isang malaking karangalan po ang mabigyan ng mabuting pagkakataon na makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan po ng programang Ang Kabanal-Banalan. At sa pagkakataon pong ito ay makakarinig po kayo ng isang awitin na may pamagat na My Glorious Hope. Ito po ay isinulat ni Brother Eranio Pascual. Ang naglapat po ng tono ay si kapatid na Dina Bata. Ang awitin pong ito ay naglalarawan ng buhay na pag-asa sa mga pangako ng Panginoon sa atin. At sa Kanya lamang tayo dapat umasa dahil ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nawa po ay makatulong pong lalo ito sa atin upang tumibay po ang pag-asa natin sa Panginoon. My God, you are marvelous. Your power is eternal. Your love is everlasting. You taught me your holy way. You called me my beloved. You promised a living hope of an everlasting life. My God, you are marvelous. Your power is eternal. Your love is everlasting. You taught me your holy way. You called me my beloved. You promised a living hope of an everlasting life. I will always be dreaming of seeing your face, my Lord, of sitting right beside you, of singing in your presence, of kissing you on your cheek, perhaps even hugging you. I have always dreamed of this, my Lord. You're my glorious hope. Well, I'll wait for you, my God. I will renew my strength. I will soar like an eagle and will never grow weary. I always dwell in your love and serve you with all my heart. All the more so when you come. I have always been dreaming of seeing your face, my Lord, of sitting right beside you, of singing in your presence, of kissing you on your cheek, perhaps even hugging you. I have always dreamed of this, my Lord. You're my glorious hope.
Will I wait for you, my God? I will renew my strength. I will soar like an eagle and will never grow weary. I always dwell in your love and serve you with all my heart. All the more so when you come. I have always been dreaming of seeing your face, my Lord, of sitting right beside you, of singing in your presence, of kissing you on your cheek, perhaps even hugging you. I have always dreamed of this, my Lord, you're my glorious hope. I have always been dreaming of seeing your face, my Lord, of sitting right beside you, of singing in your presence, of kissing you on your cheek, perhaps even hugging you. I have always dreamed of this, my Lord, you're my glorious hope. All of my present sufferings are not even worth comparing with the glory that's forthcoming, my Lord. I will keep on hoping, I will keep believing, I will keep on hoping, I will keep on loving you, my Lord, my glorious hope. Thank you, sister. All the way from USA. Video clip number 3, please. Ako si Susan Arabic. Ang tanong po, nung pumanig na po ang Panginoon sa langit pagkatapos ng kanyang pagkabuhay ng mangulit, espiritu po ba o may laman, at kung espiritu na lang, saan po nandun ang katawan? Yeah, maganda yung kanyang katanungan. Talagang well-written na statement. No? Nung umakyat niya sa langit ang Panginoon, pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, espiritu po ba siya o laman? Kung espiritu po, nasa na po yung katawan niya? Napagandang katanungan. Napakahalagang maintindihan natin yan. Talagang ang Diyos po, espiritu, at yan ang ating Panginoong Kristo Jesus. Pero meron po siyang katawan, na yung katawan po niya, iba sa katawan nating mga tao. Para po maintindihan natin yan, tiyakin po muna natin na talagang meron siyang katawan. Basahin po natin ang Gawa, Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 10. At pagkasabi niya ng mga bagay nito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas, at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito, may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit. Tuloy natin hanggang 11. Na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparaon niya sa langit. Yan. Meron siya talagang katawan kasi may nakita Kung paano nyo nakita, nung umakit sa langit, babalik uli siya kung paano nyo nakita. Kaya meron siyang anyo, meron siyang katawan, nung siya po ay nabuhay na mag-uli at nung umakyat siya sa langit. Kung itatanong nyo, nasaan yung katawan niya? Nandun po sa langit. Ngayon, baka ang iniisip po natin, yung katawang taglay niya, katulad ng ating katawan. Hindi po. Iba po yung katawang taglay ng Panginoon nang siya'y pumarito sa lupa.
Ano po ang pagkakaiba? O, basahin natin. Ito po sa San Mateo 1:20 sa version SPV. Habang iniisip-isip niya ito, napakita sa kanya sa panaginip ang anghel ng Panginoon at sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Gawa ng Espiritu Santo, kaya siya naglihi. O, yan. Napakalinaw. Ang laman o ang katawan na taglay ng ating Panginoong Kristo Jesus, iba po sa katawan natin. Yung katawan nating mga tao, yan po'y galing sa alabok. Kaya yan ay babalik sa alabok. Isa pa, yan po ay nabuo sa pamamagitan ng tao, sa pagsasama ng isang lalaki at isang babae. Nung una, yun ang iniisip ni Jose. Mukhang nasa lisihan ako. Di ba? Kasi hindi pa kami nagsasama nitong si Maria. Nagdadalang tao na, naglilihi na. Pinagkasundo pala sila, yun yung betrothed. Sila ay magnobyo, yung nasa proseso na sila na ikakasal na. Opo, buntis na. Nako, Opo. kaya nagpaplano siya. Dahil siya marangal na tao, sabi ng Biblia, hihiwalayan niya. O, sinabihan siya ng anghel. Opo. Sabi niya, naglilihi nga asawa mo, pero hindi gawa ng sino man tao, kundi yan ay lalang o gawa ng Espiritu Santo. Ano ibig sabihin nun? Yung katawan niya, hindi katulad ng katawan nating mula sa alabok. Mula sa Espiritu yun, mula sa langit. Kaya ibang katawan yun. Espiritual na katawan yun. Ayon sa sinasabi ng Biblia, nakikita natin. Di ba? Pero hindi katawang galing sa alabok ng lupa. Kaya yung katawang yun, nasa langit. Kung titingnan natin, ang anyo niya, katulad ng anyo nating mga tao, may mata, may ulo, may kamay, may paa, nagsasalita, may bibig, may tenga rin, o may buhok din. Di ba? Pero, hindi po gawa sa pamamagitan ng tao, kundi lalang mismo ng Diyos mula sa langit. Yun ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya iba po yun. Hindi po katawang tulad ng laman nating mga tao. At alam po ba ninyo, kung tayo po ay maipagtagumpay natin ang pagiging Kristiyano, itong katawan nating ito, papalitan din po ng katulad ng katawan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Basahin natin. Narito. Sa liham ni Pablo sa mga kapatid sa Pilipos, 3:21. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian ay sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Oh, yan. Talagang pag tayo nagtagumpay at tayo po'y hindi napatalo sa mga kasamaan, sa mga kasalanan, kundi nagsikap tayo mabuhay ayon sa halimbawa na iniwan ng Panginoon nang siya'y nandito. Kasi wala namang pagkakaiba. Siya'y gaya rin ng tao na nabuhay sa mundo. Ang kaibahan lang, yung katawan niya, hindi mula sa alabok ng lupa. Pero yung katawang yon, nakaranas din ng mga nararanasan ng katulad nating mga tao. Pero pagka tayo'y nagtagumpay, gaya ng ating Panginoon, yung katawang ito, na galing sa lupa, papalitan ng katulad ng sa kanyang katawan. Na, kung ngayon, gaya ng Panginoon, nung nandito, wala pang taglay na kaluwalhatian, pag pinalitan po ito, magiging katulad ng katawan niya ngayon ay nasa langit na nagtataglay ng kaluwalhatiang, yun din ang kaluwalhatiang ibibigay sa atin. Yun ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nakasisigurado tayo, yung katawan ng Panginoon na nakita ng mga anghel nung umakit siya sa langit, na tinaglay niya nung siya'y mabuhay na maguli, nandun po yun sa langit. At yan ay ipinagpauna na po niya bago pa siya umakyat sa langit. Nakasama pa siya ng mga apostol. Basahin natin. San Juan 6:62. Ano nga kung makita niyong umaakyat ang anak ng tao na o sa kinaroroonan niya ng una.
O, di ba, kapatid na Gabriel? Doon siya galing. Kaya hinahanap ni sister. Baka kasi may mga nababasa siya na parang spiritual yun. It is indeed a spiritual body, but yung physical, spiritual body, nandun nga sa langit. Opo. Dahil dun siya originally nanggaling. Kaya bumalik na ho doon. Hindi na natin makikita yun sa lupa. Opo. Pero may panahon na talagang darating yun. Hindi lang iilan ang makakakita noon. Makikita po yun ng buong sanlibutan. Opo. Pagka po merong nagsabi, si Kristo nandito, sabi ng Panginoon, bulaan yun, huwag kayong maniwala doon. Opo. Ang muling pagbabalik noon, makikita ng buong sanlibutan. So sana naging klaro ho para sa ating kaibigan na si Susan ang bagay na ito. If you are looking for the physical body, wala na po dito yan. Iulit ng mga talata, nakita natin, nabasa natin. Ito po ay physically, although it's a spiritual body, physically inakyat na po yan sa langit. Opo. Maraming salamat po. Ang next question po natin, galing po sa Tanza, courtesy of Catherine Rosul. Tama bang diskarte muna bago dasal or tama ba palaging dasal muna bago dasal? So, ano po ba ang tama? Diskarte muna bago dasal o dasal muna bago diskarte? Implying, kapatid na usual. Opo. Yung bang diskarte kasi medyo Paraan. Gagawa ka naman ng hakbang bago dasal. Dasal, yan terminong Tagalog natin. Ibig sabihin strictly speaking, yan po yung inuulit na panalangin. Ang panalangin, general term for prayer, na pwede rin ang prayer, dasal ay isang prayer, pwede rin ho ang panalangin ay tinatawag na extemporaneous. Yung pong kusa na sinasabi, wala akong sinusunod na script, hindi inuulit. Kaya mas applicable na gamitin natin yung salitang panalangin. Opo. So, ang bottom line dito, kapatid na Yusef, para sa kanya, ano ba? Panalangin muna bago kilos, diskarte, gagawa ng paraan, o unahin muna ang diskarte bago panalangin. Opo. Basahin natin kung ano sinasabi ng Biblia. Narito sa Aklat ng Mga Awit 37 at 5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Yan. Hindi na natin ipapaliwanag. Maliwanag na, kapatid na Gabriel. Sa explanatory, tuloy natin sa isa na po. Siya'y sasangguniin sa lahat mong mga balak at Kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Yan. Kaya, dasal po muna o panalangin muna bago po diskarte. Yan ang talagang sinasabi. Hindi po diskarte muna bago dasal o panalangin. Yun ang tama. Sister Catherine. Opo. Kailangan panalangin muna. Kung talagang sumasampalataya tayo, may Diyos. At ang Diyos ang makatutulong sa atin, siya ang makapangyarihan sa lahat, manalangin po muna tayo sa Diyos bago natin gawin ang anumang gusto natin gawin, lalo na gusto nating magtagumpay. Diyos po ang papatnubay sa atin. Yun po ang sinasabi ng Biblia. So, with that note, tayo po ay magsasarado ng ating programa. Ngunit bago ito, ay pakinggan natin ang isa pang awitin. Ngayon naman, all the way from the United Arab Emirates, si Sister Laada, si Francine Batak, ang pamagat ng kanyang awitin, Lakas Ko ang Paghakbang Mo. Sa
tayo. Oh, sabay tayo. Tunay akong nababalisa kapag ikaw ay nangihina. Parang nauupos na kandila, lakas ko ay tila nawawala. Hindi ko hahayaang ganoon ka. Lakas ka ang paghakbang mo, hindi ka iwan, sabay tayo. Tatakas sa huwad na mundo, sa bagang daigdig, sabay tayo. Halina mga paay habang lakas ko ay iyong dagdagan. Lakas ko'y dalhin sa kasagdalan. Habang mo sa aking pagmamahal, lakas ko ang paghakbang mo, hindi ka iwan, sabay tayo. Tatakas sa huwad na mundo, sa bagang daigdig, sa bagang daigdig. Lakas ko ang paghakbang mo, hindi ka iwan, sabay tayo. Tatakas sa huwad na mundo, sa bagang daigdig, sabay tayo. Sabay tayo. Sabay tayo. Sa bagang daigdig, sabay tayo. Manang-mana sa ina. Opo. Kay Delaya Joel. Hindi, talaga sa ina. Salamat po. At sa pagkakataon pong ito, nagpapasalamat kami sa inyo, kaya magpasalamat din po tayo sa Panginoon na gumabay sa atin na siyang kasunod na bahagi ng ating programa. Hinto po muna natin yung pagsagot sa mga katanungan. Yung iba pang mga tanong ay sa susunod na pagkakataon po uli. Mananalangin po tayo upang purihin ang ating Panginoon at kalakip nito ang pananalangin ukol po sa ating mga kapatid at sa inyo po na aming mga kaibigan. Dumulog po tayo sa ating Panginoon. Aba, Ama naming Hari, Panginoon namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa paggabay mo sa amin. Pinayagan mo po na sa ganitong paraan maipahayag namin ang iyong mga banal na kalooban. Alam mo po ang nasa aming puso, hindi namin ito nagagawa sa ganang aming sarili, kundi dahil sa nagkakatiwala kami sa iyo. Iniling po naming sa ganitong paraan nawa ay natugunan ang mga katanungan ng aming mga kaibigan ukol sa mga bagay na ikaliligtas at sa mga kaalamang ukol sa kanilang mga kaluluwa. Amen. Ama naming Diyos, nakikiusap kami, ikaw nawa ang magkaloob sa kanila ng kaunawaang lubos at kung maaari, maging paraan ito upang sila'y maakay sa matwid na mga paglilingkod sa iyo. Amen. Tulungan mo rin po ang bawat isa sa kanila na lubos na maunawaan ang iyong mga kalooban. Maging ang lahat ng sumusubaybay sa amin, maging pagpapala sa kanilang lagi ang programang ito upang sa kabila ng mga nangyayari sa sanlibutan ito na mga kalamidad at mga hindi mabuting bagay, maging sa iba't ibang larangan, loobin mo po, hindi ito maging dahilan para lumayo sa iyo ang aming mga kaibigan
kundi makatulong po kami upang maakay na lalong magtiwala sa iyo at sa iyong magagawa, hindi lamang sa aming ikabubuhay, kundi lalo na po sa ikaliligtas ng aming mga kaluluwa. Kung nakakaranas po sila ng mga mahihirap na sitwasyon o kalagayan dahil sa iba't ibang mga pangyayari, palalakasin mo po ang kanilang mga kalooban at tulungan mo po sila na lalong magtiwala sa iyo sa anumang kanilang nararanasan upang maranasan din po nila kung gaano ang iniuukol mong pagmamahal sa lahat ng tao na iyong nilalang. Amen. Ama naming Diyos, sinihiling din naming patuloy mo kaming gabayan, patuloy mong patnubayan, lalo na po ang leader ng iyong bayan sa mga huling araw na ito. Ikaw ang mag-iingat sa kanya at gagabayan mo siya sa kanyang pangangasiwa upang hindi lamang ang programang ito, kundi ang bawat isa sa amin maihatid niya sa lalong mataas na antas ng mga pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Sumasampalataya kami. Pinagpapala mo po kaming lahat. Pinagpapala mo ang lahat ng sumusubaybay sa amin sa buhay na ito at maging sa buhay na darating. Ito ang aming pakiusap sa iyong pangalang Kristo Jesus na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig, pagsubaybay sa ating episode for today. Inaanyayahan namin kayong muli. Till next time, kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel at kapatid na Yusia. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos ni Kristo Jesus ay kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.